Welcome back to my channel! And for today's video, alam ko na miss nyo mag-o-omegle tayo. Kaya naman sisimulan natin to para makakuha tayo ng mga daddies! Sisimulan natin to. Asan yung computer? Hindi, mag-pretend tayo! Ay, ito ibibigyan ko to ng 150 or 1.5. Oh no! Ano ba ba bakit po? Girl! Hindi mo to YouTube channel, akin to! Kaloka to! Hey, Daddy. Are you ready for me? I'm back, love! At bago tayo magsimula, let's start muna with our inspirational words. And from the wise words from our guest for today, yes, Daddy. Are you ready for me? At palagi niyong tatandaan na kung sa show ikaw ay lagapak, don't worry. Dito sa inspection, ikaw ay back to back, Daddy. This is your inspector, Precious Ponico, and welcome to Inspection! Every week, makakasama natin ang eliminated queens ng Drag Race Philippines Season 3. And today, let's all welcome the ultimate femboy straight from YouTube, California, the queen of OMG, John Fideliaga! Maraming salamat, Mama John. Maraming salamat. Yes, maraming salamat po. And sa mga nagtatanong bakit Mama John ang tawag ko kay Mama John, wala kayo pakialam. Charing. Hindi, ma-explain ko lang kasi bago ako nag-O-Bar, siya yung napapanood ko pa sa O-Bar before. Bago ako nag-audition, napapanood pa kita before. Kaya kailan nag-audition ako, nakapunta na siya ng US, nakaalis ka na ng Pilipinas. Oh. Kaya ikaw, ino-consider kita isa sa mga senior ko and totoo namang senior ka namin sa O-Bar at maraming makakapagpatunay niyan. Kaya sa mga baby John, Mama John siya, okay? Matagal na siya sa industry. Mas matagal pa siya kay Mama Eva. Wow! Kaya yun, maraming salamat po. Thank you. Thank you, Dad. Thank you for having me here. Bongga ng set nyo. Unfair wala na siya. yan. Wala, napulot ko lang yan sa labas. Okay ko yan. First question, kamusta ka na in general? At ano ang pakiramdam mo sa nangyaring elimination last week? Okay lang naman. Charis. Sakto lang. Charis. Hindi. Drag Race Philippines and WA Presents broke my heart. Slide! Siyempre. May prank pa eh. Broke my heart. Sa tingin sa akin na matagal. pero at the same time, I've learned a lot, and I'm really happy that I was able to tell my story and use the platform of Drag Race Philippines and WA Presents, and you can stream at HBO Go. Wala. Nag-promote po. Wala pa tayong bayad. I've been trying to do that, to share that story long time ago, but I feel like yung mga tao parang inaano lang nila, binabrush up lang nila, they're not really paying attention, and using Drag Race Philippines platform is a really perfect stage to use it kasi it's more of our community is really tutok sa show na to. Yes. And I want a lot of from our community to know it as well. And not only from our community, but lahat ng gender, because these things happen. And yeah, I'm just so happy. And medyo easing ako to tell that story because I don't want people to think that I was using that story to get attention. Yeah, to get attention or to be able to be on top 4. To enter. Parang para gagamitin mo siya dahil parang, kasi minsan may mga ganun, di ba, ang bait niya, so kailangan makunta siya sa dulo. Yeah. Pero no, kasi ginamit mo siya for awareness. Yeah, I was using it for awareness, and I'm able to tell this story because I was able to let it go.
I was crying. The whole viewing party sa the intervention were crying kasi hindi ko siya in-expect. When you told Mama Pao na parang sa Die Beautiful, part ako ng Die Beautiful na movie. Is it true? So, sobrang kabisado ko siya. Sobrang naramdaman ko yung movie na yon kahit nakapikit ako napapanaginipan ko siya. So, hindi ko lang, I can't only imagine na kung ano yung naramdaman mo nung nakita mo yung movie. Yeah, I was... And really, really thank you for sharing that story. Ang tapang-tapang mo. Minessage agad kita after the episode, di ba? Sabi ko, may pit na yakap kasi hindi ko alam kung paano ko ipaparamdam sa'yo na sobrang mahal kita. Kaya I'm so sorry if you have to go through that situation. But look at you now, sabi ni Mama Pao, you're powerful now. You're, ano mo yun? You're soaring, you're flying, and you're a real girl now. And you're officially my sister! Patayin yung camera. Ay, charis. Na-mention mo sa Drag Race na madami kang natutunan. Ano ba yung mga natutunan mo na gusto mong i-share sa amin? At pwede rin maka-inspire sa mga baby queens. Siya, sobrang dami ko natutunan manabotahe. Manabotahe. Oo, para... Kaya ko rin yun. Charis. No, ang dami from makeups, from techniques, from styles, from visions. Ang dami ko, because what's good about this season is a lot of them are younger queens. Well, 22 lang naman ako, but... Sorry, give Paano mo yun? na. Sige, 22 lang siya. 16 lang kasi ako. Oo. Ano yung natutunan mo? Kasi dahil maraming younger queens? Yeah, like there's... Mas na-challenge ka ba? Oo, sobra kasi fresh yung mga nasa utak nila. Kahit hindi sila mukhang fresh, pero fresh yung mga... Bakit? I agree. Fresh yung mga ideas nila, like the way they think, the visions. And pati sa makeup, because nung pumasok ako dun, sabi ko, I'm gonna be the mug queen here. Ala, papansin si Kiana. Si Kiana, no? Si Zimba. Si Kiana talaga rin, no? Oo. Kiana Si with Zimba K. din eh. Zimba din, no? Oo, so... May lang eh, si Zimba. Oo, no? pareho Nabi mo? sila. Actually, sabi nga confirm. Kung confirm na, pakicomment dyan kung yes. Char lang. Uy, Teko. Pero nagkaroon ka ba ng time na feeling mo, parang, kasi tayo, di ba, parang nag-start ako 14 years ago. Kung nag-start ako ng 14 years ago, kailan ka nag-start? Bakit sinasama niyo itong mga 16 or 17 years ago, di ba? 2008. I started Tagal na 2008. nun. So, ang tagal na talaga. So, na-feel mo ba na medyo old school na tayo pagpasok mo ng drag? Kasi ako na-feel ko yun na old school ako eh. Oh, Rick. Ako, na-feel ko old school, pero yung nakita ko sila, sila yung old. Mukhang old sila. Tayo old school lang eh, no? At Ibigin. tayo dyan. Hindi, yeah. Kaya medyo tahimik din ako eh. Kasi iba rin yung energy. Sabi, papansin na. Akala ko kung yung pinakakanal Alam mo, mas kakanal pa pala, papansin. Sorry, nakawa sa kanya. Energy. Papansin kasi si Angel. Si Angel tsaka si Besha. Kasi maxi mga talaga yun eh. Mga yun eh. Mga batang Santa Ana, no? Gusto, sino ba yun ni Ver? Wow. Si Ver pa, di ba? Pero yun nga, Mama John, gusto ko lang munang malaman, bakit hindi ka nagbago ng pangalan? Bakit ginamit mo si John Federiaga as a drag name? At sino muna si Jasmine Pringles? Sa totoo lang, alam ko OG na kayo. Oo. Tawag niyo sa akin JP. JP. Oo, mas sanay silang JP. Oo, Mama JP. Mama JP talaga yung tawag namin sa kanya. So lahat sila JP yung tawag sa akin. Because that means Jasmine Pringles. Jasmine Pringles is from, alam si Jasmine Trias. Here now. Oo. Diba si girl yun? Oo. Ay, ganyan. Sabi yung papa. Oo. Yung may dito, yung taga-Hawaii. May siya flower. Na half Pinoy. Gawin mo kasi siya dati. Bakit Pringles? Pringles kasi sa salitang Bangla na Pringles. Oo! Ang ibig sabihin ng Pringles, may pitik. Oo, may pitik-pitik. Ganyan si John Federiaga. Alam ko may hindi ka sa Pringles na Yung chichirya. Snack. So bakit kasi ginamit mo si John Federiaga? Yung mga followers ko, they're not aware of my drag. Sa YouTube? Oo, sa YouTube. Sa Miguel? Oo, even
Even Facebook, hindi nila alam yung pag drug content na. Alam nga. Totoo naman. Diba? So, parang hindi ka na mahirapan. Parang hindi ako mahirapan. And I want to like mix them. And I want them to really see how good Philippine drag excellence is. And I want them to like support not only me, but the next season and all the queens that will be featured in Drag Race Philippines. Totoo. Parang si Bernie, di ba? Hindi nagpalit na pangalan si Bernie. Si Bernie. Pansin nyo yung mga ano. Yung mga magkakabatch. Hindi nagpapalit ng name. Kasi talaga totoo ang pangalan ko sa taga Precious. Nung pinangalan ko, ay Precious, sabi ng mama ko. Kaya naging Precious na yung pangalan ko. Igigib ko yan. Ang tanong ko rin, ano ba si John Fidaliaga as a drag queen? Anong brand ni John Fidaliaga? Babae, draga, ganyan. I'm really, kahit hindi mo ako paginera, pero I'm really hooked sa mga pageant queens. Yeah, sa mga pageant drag queens like Miss Continental. Yes. Si Sasha Colby. Amats ko yun sila. Hindi sila Francine, yung mga nasa Pilipinas, sila Mat Santino, sila mga Mat. Mabit yung mga ganyan, di mo papansin. Ganda, tas national cause? pag tumalak, So yun ang brand mo as beauty queen. Yeah. Na nag-showgirl. Nagsishow. Na Omegle Queen. Ang dami, no? Ang dami. Sabog ka naman pala sa brand mo. Pay naman dyan. Bakit ka pumunta ng US? Because 20 na ako noon and... 20? Oo. So, kala ko 22 ka pa lang. Hindi kagabi lang yun. Okay. Napapansin tong host nyo So, 2 years ka pa lang sa US kasi sumalik ka na agad dito? Mabilis lang. Kasi pag nag-over ako ng 21, hindi na ako makakapasok agad kasi tatagal pa siya. So my mom was like really rushing everything. Ina-rush ni mommy yung pagpunta ko doon. Kahit sobrang sakit sa akin, talikuran yung entablado. And I've been always saying this, I always feel like I was born to entertain people. And tapos, aalis na. Yun yung pinaka-bread and butter ko. And parang yun talaga yung paalisan ko siya. Heartbroken. Sobrang nadurog ako nun. Sa sobrang nadurog ko, i-drenap ko siya. Drenap ko ang drag. Sabi ko, hindi ka na babalik dyan, buddy. Igil mo na. But one of the person that really pushed me as well is Mama Shubagets, because she's my drag mom. Oh my gosh. Can I just say na si Mama Shubagets isa rin sa mga nag-welcome sa akin sa O-Bar. Thursday group. Yes. Thursday group with Mama Donna, Bernie, Ira, at saka si Mama Shu. Isa sa mga nag-welcome. At napakagaling nun. Napaka-talented. Shout out, Mama Shu. Hi, Ma! I love you. I miss you. I miss you so much. Mamalaki na ako! Sa US, isa kang engineer sa Tesla. Technician, yeah, engineering technician. Wow! Pasabog! Salamat po. Tapos ano pa siya, superstar pa siya sa YouTube. Oh my God, tapos ngayon, girl na siya. Imagine, overachiever ka na. Ang dami kong gustong Ang dami mong, pasabog ka. Hindi ka ba napapagod? Hindi, ayokong paulit-ulit yung ginagawa ko. Mabilis ka ba magsawa? Oo. So, kailangan, hindi ko na-match yung the drag race tayo. Kailan na ako bumalik ng drag? Kailan? Last year. Tapos pasok ka agad sa drag race? Oo. So, kasi sabi ko, si Tilapia, I don't know if you know. Tilapia, yes. Yeah. So, she's my drag daddy. Yeah, because siya pala si Daddy. siya yung nag-push sa akin na, she gave me a gig. Sabi ko, kaya ko pa ba? Pag ito ginawa ko at kaya ko pa, Go. susundutan ko to. Kinaya. Kinaya talaga. Yes. At ruger ka na. Dumirin si Ruger. Napapansin. Alam mo, gusto ko lang din mas-share ha, nung bago siya nag-group, bago kami naging Ruger actually, umuwi siya ng Pilipinas. Pumunta siya sa O-Bar, binigyan niya kami ng mga pasalubong na makeup. Yeah. Yung eyeshadows, mga makeup, bibigay pa siya ng tip. Pero po. Apaka-generous ni Mama John, as in. So, kamusta naman ang pagiging engineer mo sa US? Nahirapan ka bang makihalubilo sa mga AFAM?
Oo. Alam mo ba? Sampangan. Alam mo ba ito ako nag-umigil? Kasi nagkaroon ako ng culture shock. So, ayaw ko makipag-usap. Kasi, Oo, syempre. pag-communicate. Oo, alam mo naman as Filipinos, mga baka mamali yung grammar ko, yung mga ganon-ganon. Which is, I found out, din mo rin naman pala sila. Kahit mali-mali grammar, no? Basta alam mo yung gusto mong sabihin talaga. Oo, pero ang ginawa ko, nag-umigil ako, apam-apam yung mga tapos pitin ako sa salamin. What's up? Ay, wala palang piyon. So, ito ka nakapag-practice? Oo, wala pa practice. So, kaya nalaman ko yung umigil na yun. Pero that was 2011. And then, nag-start talaga ako like McDonald's. McDonald's sa US? Oo, like after a month, nag-work agad ako. Kasi hindi ako sanay ng Tatenga. humingi ako gusto ko lagi money ko, tapos ayoko nung maasa. So, work agad si Bading. Ayan, tapos nakapasok ako sa isang solar company. And then at the time, Tesla was so new, no one knows what Tesla is. Super hire sila. I really started as a temp, like production, like at the very beginning, sobrang in ko yun, sabi ko, bet ko yan. Kukunin ko yung position na yan. So, winner out ko siya. Tapos, 11 years na ako ata sa Tesla. Pasabong yung pera. Hindi mo rin iilan. Okay, gusto ko naman malaman, paano ka naman nag-start sa pagiging content creator? Kasi napanood yung yung YouTube mo, di ba yun, kasagsaga ng pandemic. Girl, ginagawa ko rin, nag-wig-wig ako sa gomikil ako. Jolly! Asa si Jolly? Yung way dinay kami ni Jolly, gaganyan kami. So, local lang kami. As in, minsan morning na morning, syempre gabi doon. Mag-gomikil ako, nakawig akong ganyan, no? So, naka-topless lang ako. Oo, kasi wala lockdown doon. Imagine na wala kang masyadong ginagawa, di ba? Tapos yung naibigay mong yun, isa yun sa mga nagpasaya sa mga katulad kong bakla. Ay, shit, pwede pala to. Gusto ko muna malaman, paano ka nag-start at bakit ka naging content creator? Nag-start ako, reviewing makeups. Kasi yung mga amats kasi dati yung mga eyeshadows. Para sila Jeffree Star. Oo, pag Jeffree Star. Makeup. Anong tawag nun? Makeup vlog. Makeup guru. Mga nagre-review ng products. Naamats ko yun dati. Kasi nga marunong ka na mag-makeup before. Hindi pa. Nag-start ako niyan. Hindi talaga ako marunong mag-makeup. Nagtuturo siya. Hindi ako marunong mag-makeup Hindi pa nagdadrag ka na dito before, di ba? Yeah, pero nawala nga. I dropped everything. So parang nawala na talaga sa sistema mo. Kinalimutan mo na talaga siya. Hindi na ako mag-makeup ulit ever. Hindi na ako marunong. Nawala na yung muscle memory ko for drag. And then every week I was doing a makeup vlog. Doon ako natututo ulit mag-makeup. And maging confident ulit. And then 2020, the lockdown happened. The Omicron happened. Gumising ako, amatsin ko to. Kasi nakita ko si Niel Padilla. Shoutout sa iyo. Sino? Tatlo kasi kaming Omegle Queen here in Philippines. Sino nga yun? Oo nga nakita Si Niel Padilla. Raph Juan. Si Raph. And then me. And then the Omegle boys are Kyokihano. Yan, sila yan. And then sabi ko, aamatsin ko yan. Kasi nakita ko si Niel Padilla. Bilat-bilat. Ganyan. Papasabog ako, wait ka. MLT, ganito yung pes ko. Ganyan. Off shoulder, kulot-kulot. Ganito daw, hi Jerry. So, gusto ko rin malaman, bakit ka naman nag-audition sa Drag Race? Amats ako kasi nag-audition ako sa US. Talaga ba? Oo. Anong season? Season ni Sasha, and then the next and then hindi naman ako pinalad, so pero nakakuha ka ba ng call, like yung di ba yung mga first cut audition? So itong itong bagong yung audition. So, I was really thinking about it, like kasi ang ginamit ko lang sa Drag Race Philippines, kung ano yung ginamit ko last sa US audition. Tapos tweak ko na lang siya kung ano yung kailangan. So, ibig sabihin, may chance ka pang makapasok sa US kasi nasa US ka naman Wala malay. So, give it a chance. Kasi feeling ko pwede pa naman Would you go for it? Huwag muna. Dito muna, no? Ibig ko muna yung pinaghirapan mo dito. Yung mga gastos, yung mga hirap, mga puyat. Diyos ko, alam niyo kung gaano kahirap mag-drag race. Promise. Ewan ko, babad ko kayo naman. Speaking of drag race, bago ka mag-start
sa Drag Race, ikaw isa sa mga pinakamaraming following sa social media. Diba? Kasabog ka, mas marami ka pang followers sa akin, mama. Naiyak ako. Wow. Ba't yung pinaunlakan mo ako? Oy, ano ka ba? Ito nga sinasabi ko sa kanila, sa mga naglalo na sa Ru Girls. Pag kayong na-disappoint sa mga 1 views, 2 views, 10 views, 1. Kasi yung mga 1 views yung magiging 8 views yan. No, dadami. Magiging 20 views. Alam, pagising nyo, 100k views. Magiging... Kasi so wala kang in-upload, so walang views yun. Kasi the more you upload is the more you would know what you can actually improve on your content. And everyone started with 0 following and 0 views. So always think of not giving up and pag may tried ka talaga kasi na vibe mo, pag vibe ka talaga nila vibe, iaamats ka nila. So huwag niyo mamadaliin because if you guys are always asking for that na mamadaliin natin, hindi yan mag-reflect sa... Walang nakukuha sa madalian actually. Lahat talaga pinaghihirapan yan. Pero sa tingin mo ba, may advantage ba yung dami ng followers mo sa paglaban mo sa Drag Race? I actually dropped that. Really? I went to Drag Race dropping kung anong following ako because patas tayo because all queens, I always respect their art and their talent. Alam mo na, hindi ko dadalhin yung following ko. Alam ba't ko dadalhin yun? Ibang laban to, Correct. Nasa draga tayo, parang ganun. True. So, and I never put that on my mind na, mag-iiray ako. So, kasi hindi ka naman talaga ganun. Kaya ka blessed kasi never ka naman naging ganun na mag-accept, diba? Kasi alam mo, hindi naman kami ganun, wala kami pinagsamaan na literal kami ni Mama John. Nakita lang kami sa Facebook, sa Friendster pa nga yun dati. Pero imagine na umuwi siya sa Pilipinas, binisita niya kami at binigyan niya kami ng mga pasalubong. Kaya ganun kasi pasabog na yung Omar noon. Sabi ko, sobrang saya ko talaga. Sobrang, ito yung visions namin na ginawa na nila. I'm so happy. So, super happy ako nun sa Omar na, may lights na sila, tapos may iba na, tapos And part ka ng history ng Omar. Hindi yun mabubura. Kaya nga mamayang tawag ko sa kanya talaga kasi hindi naman ako mapupunta sa Obar kung hindi na yung sinimulan. Layo na lagi ko sinasabi sa mga baby queens na kailangan magbibigay kayo ng respeto sa mga nagsimula and isa ka doon. Kaya thank you so much. Thank you. Baka naman natin si Chua. Okay, mapunta naman tayo sa US naman tayo. Tara. Halika na. Diba? Hello, pupunta agad. Wow. Kamusta ang drag sa Bay Area? Familiar naman ako na minsan nagsushow ka doon, di ba? Pero mas full-time engineer ka, di ba, ngayon? Or mas binibigyan mo na ng time ngayon ng drag? Half. Ang dami kasi tatlo. It was so fun. Iba yakapin. Especially in SF. Lalo na may drag fam. Iba nila yakapin ang each other and tulungan. Tapos, lalo na yung Filipino community, lalo na yung mga addict sa drag. Day, kapag sinabi mo, okay, keme dito, pupunuin yun. Addict sa drag queens, ha? Okay. Baka Charis. Walang mapupulis. Pero hindi, yun. Nakakatawa rin kasi di ba sila Didi Holiday nandoon. And dapat magkakaroon kami ng konting performance doon. Kaya lang syempre nagkaroon nga ako ng problema. So, kamusta naman ang drag family mo sa Bay Area? Kamusta naman doon? Super close ba kayo? Yeah, we have a house. We call it Mabuhay Bitches. Mabuhay Bitches. Nagkaroon kami ng poster, hindi kami natuloy. Shout out to Mabuhay Bitches, Lawson! So, kamusta din ma? Paano naman nabuo yung Mabuhay Bitches? Awas rin lang yun. So, parang si Cora nga ang nag-connect nun eh. Corazon last year. Pumunta siya doon. Nung nag-LA kami. Nag-drag con siya. Na-meet niya si ganito. Hanggang nag-collab kami. Hanggang sabi ko, talaga ba na yung show? Tapos, yan yung pinakapangalan nung show, Mabuhay Bitches. Or group ninyo? Or yung show lang? Yung show lang. Okay. Tapos naging regular. Ay, naging parang siya, grupo. Filipino drag queens. Mabuhay Bitches! Yes. Love you, Mabuhay Bitches. Thank you kay Corazon. Diyos ko ba niya, mas nakabuo pa ng grupo sa US. So, mapunta naman tayo sa usapang pamilya. Mama John, kamusta naman ang iyong buhay pamilya? It was okay. They're very supportive right now, especially my brother, because my brother is also part of our community. And he's just...
Sweet ko siya, oh. Diba? Sabi ko sa kanya, pwede rin siya mag-drag. O, i-ano ko pa, i-tweak ko pa eh. Oo, i-train Pero mo din. konti na lang eh. Papunta na siya dun eh. So, I'm really happy that, kasi before talaga, they don't understand what drag is. And parang, kasi kahit naman dati, di ba, tingin sa atin, ano talent yun? Nag-i-sync lang naman kayo. Oo, correct. Underground performers kasi tayo dati. Tapos ilan-ilan lang naman. Ilan talaga kami before. Ilan kayo, no? Diba? Tapos, ngayon ang daming kaagaw sabihin. Wow. Tigil na tong Drag Race! Charis. Kamusta naman yung relationship niyo ng brother mo? Yung brother ko. Uy! Charot. Yung brother ko, we're really close. I feel like drag made us close. Because when she found out na ano na kami, na parang nagda-drag na ulit ako, nagdrag-drag si Bading. Gusto niya niyang sumama, tapos full support siya. So, lalo kami naging close, and lalo na ngayon, he's just so excited sa nangyayari. Like, nagulat nga rin siya, alam? Papansin, sunod-sunod naman. Kasabay mo ba siyang lumipad papunta ng US? No, nauna sila. Tapos, paiwan talaga ako kasi ayoko talagang pumunta sa US. And parang okay naman na kasi ako sa career ko dito sa pagdadraga. And yun nga, kasi passion ko siya. Like, sabi ko nga, ganda-ganda ka, tapos binabayaran ka. Fantasy. Wow. Fantasy. Racers. Maturo dyan. Okay. Shoutout kay brother. Ano name yung brother? Jumel. Hi, Jumel. Limit ko siya sa DragCon LA. True. Parang ikaw rin. Parang kambal mo. Ang kulit din. Ano siya buti Kat? Oo. Okay, going back to Drag Race naman tayo. Nagsimula ka na sobrang tahimik at very demure, very mindful. Bakit ganon? Bakit ganon yung yung una mong naipakita sa Drag Race? Siyempre hindi mo papakita muna yung mga kailangan mo ipakita. So nag-play safe ka ba? Hindi. Yun nga, ako noon. Nautik ako noon kasi nga, ang lalaki ng personality nila. Tapos, at the same time, I was really, mag-yudipota ako. Naunahan nga lang talaga ako ni Bakit. Paano yudipota mag-walkout ka? Bakit ka mag-walk ka? I really don't. Ayoko na ituloy. Why? Ayoko na ito. Parang mali. Kailan mo na-feel yun? First episode pa lang. Oo, na parang very wrong to. Na-culture shock. Oo, na-culture shock ako na. Tapos iba na yung, alam mo yun, iba na yung nangyayari sa drag scene. Which is, taas na expectations, happy, but no? Iba na rin sila. Yung parang, ang uhusay na nila. Tapos baby queen si Zimba. Tapos ang husay. I agree naman. Pasabog. In fairness, ang gagawin I give ko sa nag-cast. I-give ko sa nag-cast. Si Mama Ru. Mama Ru, ang galing mo ha. Shoutout sa'yo, Shoutout Mama ka dyan. Ru. Isa kang pack dyan, Mama Ru ha. Follow nyo nga si Mama Ru. Oo, tsaka message niya. Ano nyo na rin eh. I-tag nyo na, baka pwede mag-gasa, inspection. Wait, teka lang. Di ba nung first episode, napanood ko rin talaga siya eh. Pause ka, Mama. As in, wala ka. Hindi ko na-feel yung boses mo. Bakit ganun kakrak-krak yung boses mo? Ano nangyari? Nagkasakit ka ba? Uy, sakit ako doon. Nagkasakit ako, tapos, yung sa Vogue, di ba sigaw ng sigaw doon? Sumisigaw ka din. Sumisigaw ako, tapos pausin ako. So, dati nga, sinasabi ko lagi, insecurities ko yung boses ko kasi lagi siyang mahina. And kahit doon sa Drag Race, pag sinasabi, mahina yung boses. Naiinis ako kasi ganun nga yung boses ko. Saan yan? Sa confessionals ba yan? Or sa kapag nakikipag-usap ka sa workroom? Oo. Nakasin mo, nakasunod nga. O kaya mic test. Kasi ganun yung boses ko talaga, yung pag tinaas ko na siya, napapagod, tapos nawawala siya. So, kailangan ko siyang i-maintain. Kailangan mo siyang, anong tawag nito, i-budget ba? Siguro pagod sa biyahe pa uwi. Baka ganon. Kasi yung pag iniisip ko, sa Drag Race ulit tayo, gusto ko naman malaman, sino ang naging pinaka-close mo sa loob? Actually, naging close muna kami ni Angel. May pasabog si Angel. Paborito rin siya ni Versex. Oo, tapos naging Versex din. And then, Kiana. And then, Halos lahat naman, no? Kasi si Angel, lagi niya akong chinecheck. Parang alam kasi nila pag nauutik na ako. Up until now, kapag mag-text ako, sis, parang nauutik ako slight. Mama Jan, tara labas tayo. Okay, si Ver? Pag nagpo-post ako ng mga something sa ko. Mama Jan, anong gawa mo? Punta ako dyan.
So, ano sila, very, like, may support system sa loob. Totoo yung relationship na i-offer nila Oo, sa'yo. it's like, sobra. Tapos si Kiana medyo plastic-plastikan ka. OMG! Si Kiana rin. Kasi Close kami mo si Kiana? Oo, Seatmate mo siya? Seatmate kami, di ba? Alam mo sa workroom, hindi ko nalaman na yung person namin, dalawa pala doon. Paano dalawa? Dalawang pins pala doon. Hindi ko na-gets. Dapat sa isang salamin, Dalawang pins pala nag-aati doon. Anong ginawa niya? Sabi ko kay Ber, bakit ka diyan ka nagme-makeup, wala kang table. Bakla, Tigda-dalawa lang. tigda-dalawa, ikaw nung ginawa mo, sinetap mo Ano na ka-setup, ako lang dun May rule bang gano'n? Wala naman. Meron. Kasi ako nung time namin nila Turing, ang tatlo kami, si Turing, si Morgana. Nagtigi-isa? Kasi maliit. Hindi, isang mirror lang na gano'n. Diba? Pinagkasya namin kaming tatlo kasi maliit pa yung workroom. Sila na nagsisiksikan. So, nilatag mo yung malaki. Akala ko na gano'n. Sorry na. Hindi ko yung naging close. Piling mo plastic si Kiana. Sabi mo, isa kang comedy queen. Ano sinabi ko ba yan? Chares. Pero ang galing mong perform. Ala, thank you. So, na-miss mo ba yung papaperform dati? Yung halos, di ba pa nag-show tayo sa Obar? Ang show natin, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oo. Oo. Kaya tayo nahasa, di ba? Parang, hindi, kasi may mga queens ngayon na ang gig nila is once a week, twice a month. Kasi nga marami na tayo. Kasi noon talaga. Sa amin dati, may library pa. May sitcom live, may Tapos bigla ka pa may on-call. True, si Mama Eva biglang hindi ako makakapunta dyan. Punta ka dito. True. 30 minutes before ang show. Wow! Hindi mo sa akin, diba, G-Shot? Lulunok ng bato, tapos Darna, nakadrag na. Tapos kayo ba, namimiss mo ba yung ganong life na Sobra. Na-miss ko siya and at the same time, yung ginawa ko siya, pagod pala. Charis. Wala, hindi ko na pa nakaya. Charis. siguro nawala lang din sa system mo na Oo, na ganun na nawindang ka. Oo, and pero, at nung bata pa ako, charis, sobrang enjoy ko siya. Like, every time that I'm going to be on that stage, I'm always inspired to like, ay maaliw yung tao dito. Ganyan. Kaya, mga Kimidora, di ba? Yan yung mga ginawa kong piyesta. They work here. Yeah, so gusto ko utikan. Nagsimula kasi ako sa Pop Girl. Hanggang sa... Lumabas ka sa Eat Bulaga Rihanna. Oo, nag-Eat Bulaga pa sila dati bago pa ako nag-Eat Bulaga. Oh my God! Nakakaloka nga doon. Rihanna ako, lip sync battle. Tapos, ang nanalo yung kumanta, wow. Oo. Okay, kanala ko, nakagun ka pa sa upuan, no? Oo, yun yung sa Pinoy Enyo. Oh my God, yes, naalala ko pa. Papansin sabi, paano kaya ako nag-exist? Mayroon po ako nupuan ng Pinoy Enyo. Papansin siya. Oh my God. Ano naman ang pinaka na-enjoy mo na Maxi Challenge? Alam, Maxi Challenge, Snatch Game talaga. Yeah, Snatch Game. I really love Snatch Game. Kaya sabi ko nga, Snatch Game akin yan. Kasi impersonation. Yes! And I really love doing that. Kasi sa Omegle ko, alam pa iba tayo. Alam, minsan si Maha. Alwina. Alam, nag-ano siya, Pirena. Alwina. Alam, Inabela. Oy, speaking of Snatch Game, napaka-iconic ng iyong Angel of Sin. Ala, salamat. Everybody. Maraming salamat. So pag-usapan naman natin si Angel Locsin, Mama. Ano ka ba nakapag-desisyon? Nung audition tape kasi, magbibigay tayo ng diba, ng choices. True. Ewan ko kung binigyan kayo ng dalawang choices. Dalawa, diba, ang snatch game mo. Sino yung isa bukod kay Angel Locsin? Si Talia. Si Talia, Marimar. Oo. Bakit siya? Siya muna bago si Angel Locsin. I know how to speak Spanish. Like, Sample! pero no bueno. Yeah. So kapag nag-snatch niyo, ba puro Spanish yung sasagot mo hanggang di kayo magkaintindihan? Hindi hanggang sa, pa Tagalog na yung Spanish mo? Paunti-unti. Oo, Tagalog na siya. Ganyan yung eksena ko dapat. Okay, no? Oo. Tapos ano siya, paiba-iba siya si Marimar. Tapos si Rosalinda. Paiba-iba siya sa Susana. Tapos naging maganda. Oy, sa mga hindi pa nakakalam si Talia, isa yun sa pinakasikat dati na artista. Sobra. Anong bansa si Talia? Mexico. Superstar yan. Nagpunta yun ng Pilipinas. Sobrang hindi ko talaga yan. Sobrang sikat siya. Ayan siya. Ito na. Ladies and gentlemen. Ganyan nga yun, di ba? Intensamente. Ano energy? Kabisado. Oy, kasi kabisado kayong Rosalinda. Ay, ito ba? Oo,
kinakabisado namin ng mga high school friends ko. Okay, mama, punta naman tayo after ni Talia, si Angel Locsin. Bakit si Angel Locsin? Kasi, ginagamit ko yung pag nag-aano ko, Kumu. I don't know if you guys know Kumu. It's the #1 streaming. Yes, oo. Diba? Until now. That's lalo na COVID, eh. Totoo, savior natin yan. Oo, tapos, Doon tayo nakapag-usap. makeup content. True! Oh my God, ganyan. shout out. Hello, Kumu. And ang Kumu, sponsor siya ng The Brand Liberty. Yes! Hi, Kumu, Bikini Man. So, dati ka pang nag-Angel Locsin? Hindi, naman ko lang siya na pag pumapasok ako sa mga lives, hello po, maraming salamat. Pag ganun lang ako, tapos one day, sabi ko, ay, mag-i-angel ako, te. Tapos nagmulawin ako, te. Alam, sa Omegle, may pakpak siya. O amas nga siya. Sa lalo kay mga fam. Ano ka, may kausap na mulawin? Ano to? Ano to yung movie? Anong naging reaction ng tao nung nag-Angel Locsin ka? Ano sabi nga yung boses ko nga daw? Sample nga ulit. Gusto ko yung makausap si Angel Locsin. Kunyari ka ako, sabi ko, so Angel Locsin, how are you today? Sobrang okay ako. Yeah. Actually, parang gusto ko umuwi. Ay, uwi ka! Uuwi siya. Yeah, sobrang ko siya. So, sobrang amas ko si Angel. At saka lodi ko yan ng mga kaidaran ko. Gusto muna namin pasalamatan ng iyong tapang sa pagkwento ng iyong karanasan. At ano ba ang pakiramdam na na-share mo yung kwento mo sa buong mundo? I was really happy. I was so happy, and I was more happy on the response. And at the same time, I was sad because a lot of people were sending me messages about their traumas and what happened to them. And I kind of I really felt bad for them, but at the same time, I'm like, I did it. You know what? I was able to put a spotlight on that story because that's not only my story. It's everybody's story. It's everyone, whoever had that experience. It's not only for me, it's for everyone. And not only for our community. For the luck. Yeah. Ito na siya, Miss Angel. So ayun, ako kasi sobrang nagpapasalamat ako kasi syempre nga pipili lang yung mga tao na matapang para ihayag yung ganyang storya. And thank you very much for being brave and for taking time to share that kasi hindi naman lahat ng bakla ganun katapang katulad mo. Marami akong kilala rin ng mga bakla na parang pinili nilang manahimik kasi takot sila na baka maabuso sila or lalo pa silang ma-judge ng mali, di ba? Parang mas pinipili na nila maging tahimik. So thank you for being so brave. Whoever experienced it, you don't have to kind of rush the healing because you would know if you're already healed. Yes. And you don't really have to pipilitin mong heal ka na kahit hindi pa. Because one day darating yan, gigising ka na, you know what? I'm okay now. I'm okay now. And wag kayong matakot na humingi ng tulong. Wag kayong matakot na magsabi at humingi ng tulong sa pamilya nyo lalo kasi walang ibang pwedeng makatulong sa inyo sa sitwasyon na yan kundi yung pamilya ninyo. And syempre, kung nalulungkot man kayo, nood kayo ng Drag Race. Nood ng Drag Race. Oo, tayo, maging matapang tayo kasi the more na tinatago natin, the more hindi tayo nagsasalita, the more na mangyari yan sa iba. So, thank you, John, for telling that story and for raising awareness. Okay, John, isa sa mga hindi malilimutan sa'yo ay yung runway package. Pasabog talaga, no? Kaya naman, oras na para inspectionin ko ang iyong maleta. Kaya, ready ka na ba? Ready na. Kung ready ka, Ay, inspection na! Daddy! ay na. Hala, kagati. Inspection na! Okay, John Fideliaga. Hindi nagkasya yung laman ng maleta. Pero etong dinala mo is, I believe, isa siyang ball gown. Yes. Tama ba yes. ako? Pwede mo bang ikwento sa amin kung anong storya? Bakit ito yung dinala mo para ma-inspect ko?
Charis. Wala ka bago ba? Ang labo nung mag-define. Let's go This is actually inspired by sa damit ng mommy ko na wala na siya, yung nagpalaki sa akin. Nawala siya nung COVID 2022 and she's my #1 fan. Kaya I was so relate on your story sa Drag Race because di kahit anong gawin ko noon, ano yun for the support. Tapos 2008 nang walang naniniwala sa drag ko, pumunta yun sa para manood sila ng lola ko. Nagpunta sila ng bar para manood. Tapos first time, yung lagi niya yung pagmamalaki sa akin, ano yan, nag-work yun sa club, drag queen yan. Pero nakatira yun sa Keme, bongga yun rumakit. So, hanggang nag-McDonald's ako. Hala, push siya! Hanggang sa naging nag-content creator ako. Nung pumapalo na yung views ko, siya si Check yan. Hala, parang hindi nila gusto yung video. Hindi tumatalas yung subscriber mo, pang ano ka na, oh. And what makes me sad is hindi niya naabutan 1 million ako na subscribers. So, and what's more sad is hindi niya ako naabutan ng Drag Race. And I really feel like if she's still here, she would be really happy and be so proud. And hala, isisigaw niya yan. Oh, parang gagawa siya ng 10 account ata ng percent. Para mag-like lahat. Oh, but that's how she is. Like, no matter what I do, she would really just appreciate whatever I do. Kasi yung mami ko, she hindi talaga kami kasi okay ng mami ko. Like, kasi nga, medyo Christian yung mami ko, religious. At first, parang ayaw niya ako magbakla-bakla, ganyan. Tapos, but si mami, yung mami ko na nagpalaki sa akin, she would... Mami Gina. Mami Gina. Yeah. So, ito yung love letter mo kay Mami Gina. Yeah, kasi meron siyang damit every New Year. Hala, bata pa ako noon. Like, yun na lagi suot niya. And ito yung ito yung inspiration ng color. If you would notice it, orange, green, yellow. So sabi ko, for my ball gown, I want to dedicate it to my mom. So this is an homage for my mom. And na-extend niya kasi meron niya sa loob yung damit ng mommy ko. Pero kasi pinapreserve ko yun. Kasi it's been like so many years. Hala, bata pa ako. Wow. Diba, ilang taon na ako? 22. Ibibigay. Charis. Bakit ito talaga? Charis ako. Pero ito yung pinaka-memorable na damit niya. Na kinip ko. And tuwing Christmas, sinasabit ko yan para lang parang kasama ko siya. Hala, hindi tayo iiyak dito. Papansin to si Precious. Uy, pala tayo. Nagtag rin ako ng mga damit ni mama ko ngayon. Diba? Like, para to feel the presence. Diba? Parang, may dala siya talaga na na power. Diba? Ito yung makikita ko yung tsinelas niya na huli niyang sinuot, yung damit niya na huli niyang sinuot na ginupit na sa likod. Inuwi ko yan sa akin. Asan na lang siya? Nasa bahay lang siya. Ito yung maglilipat ako ng gamit sa cabinet. Ano lang siya, nakikita ko lang siya. Yung tsinelas niya na abaka. Oo. So kung makakausap mo naman si Mami Gina ngayon, kasi alam ko naman nakikinig siya. Alam natin. And for sure, nakita na sila doon. True. Mama, meet Mami Gina. Nag-uusap sila. Alam, nagda mo yan. And I'm sure naman nakikinig sila. Anong gusto mong sabihin kay Mami Gina? Yeah, Ma. Alam, ang galing. Ang galing ito na ako sa Drag Race, Ma. And I know you're gonna be so proud of me. Hindi mo natin nakuha, pero I know you're gonna be... Hala, mapansin. Mabe-break yung heart mo for my story. Because I never told you. I just wish I told her. Kasi I was about to tell her. Kasi gusto ko yun sana i-vlog. But before I vlog, I wanted. So, wala siya. Kasi gusto ko na sabihin sa kanya. Yeah. I'm happy kasi I know di ba siya may... Ako kasi niniwala talaga ako ever since na may rason kung bakit nangyari yung mga dapat mangyari. Alam mo yun,
masakit talaga siya. Isa siya sa, naniniwala ko sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang tao. And wala tayong ligtas dyan. Diba? Hindi naman pinaka magandang advice na nakuha ko nung nawala yung mama ko. Nung sinabi ng ate ko na magkita rin naman tayo eh. Diba? Kailangan lang talaga nilang mauna. Kailangan natin tanggapin na dapat may mauna. And I'm sure naman na nandito siya, pinapanood ka, tinutulungan ka niya. Nung nag 1 million ka, for sure, number 1 siya so nag-celebrate. I'm sure yun. Sigurado tayo dyan. Kaya, thank you, Mami Gina, sa iyong pag-aalaga kay John. Yeah. And this gown is a love letter for you. Ang bigat pala ni Mami True. Gina. Ang bigat. Pero yes, thank you for sharing this story, John. And I'm really glad na hindi ka lang basta nag-present ng ball gown. Hindi ka lang basta nag-ball gown. Kailangan talagang may story, may puso. Kaya ito yung naipakita mo. And sana, na-shoot mo ba to? Shoot mo to! Yeah. Oo. I can't wait na makita to sa yung contents. At nag-iiyakan po tayo mga audience dito. Everybody. Thank you so much, John, for sharing your story. Ang daming may inspired na mga tao dahil sa katapangan mo at sa pagiging mabuti mong anak at mabait na tao, mabuting tao. Thank you so much. So thank you for sharing the story behind the ball gown. Pero I believe, John, meron pa akong i-inspect pa na 2 items pa ba? Oh, Or 1 na lang? Actually, like, in one ball gown, it represents a lot. Like, marami siyang story. Because this, brooch, yeah. Brooch. Okay, paki-zoom in na lang. This is from my mama era, from Mabuhay Beaches. Oh, si Lena. Yes. It's her good luck for me. Kasi ginamit to ni one of my sister ginamit niya sa Gapa. Gapa is one of the oldest Asian pageant beauty pageant sa Bay Area. Mm-hmm. Actually, US ata. Tapos, she had me wear that for this kasi it's from my mom and then it's from my grandma. So, this one is a really big deal for me and sobrang dami niyang story and yeah, mabigat din siya. Sobrang dami niyang story, ang bigat-bigat niya. Marami So ano siya, lucky charm mo kasi meron siyang from your mom and your drag mom. Pakita natin yung brooch. Ayan. So ito yung brooch from Era. True. From Mama Era, So nice. Ang ganda. Parang may may kapangyarihan siya na may bibigyan. Parang makapag-transform ka dito. Galing yan kay Okay. Tagay ito. Kay Zenki. So meron pang third item. Ito ba yung bag? Ito naman yung bag. Ano naman ang story ng bag natin, Mama? Kasi kasama pa rin siya sa story ng short ng mami ko. But ang eksena sana nito, pag runway ko, lalabas ko yung damit ng mami ko and iaano ko siya. Ilalatag ko siya. And parang, makasama kita tuloy sa runway. So, yun. Tama na. Thank you for sharing that story, Mama, and for sharing this very, very important piece of yours. Yes. Kaya naman, John Fidel Yaga, your clean. Dito sa Pop Talk, bibigyan kita ng 2 choices. Pipili ka lang ng sagot, bawal mag-overthink. Bawal ko kay mix din. Bawal mag-K-Daddy. Kaya naman, John Fideliaga, are you ready? I'm ready, Daddy! Are you ready for me, Daddy? I'm ready, Daddy! Okay, let's do the Pop Talk. Let's go! Bay Area o Cavite? Bay Area. Cute o demure? Junior. Mama Mary or Mama Pao? Mama Mary tayo. Fan o mask? The fanboy. YouTube o Omegle? YouTube. Cropek o Pringles? Pringles. Perrier o 3D Fractal? Perry. Yeah. Rapping or dancing? Dancing. 150 o 15? 1.5. Is she? Twink o Daddy? Daddy!
Hollywood or Dragon? Dragon. Angel Oxin or Talia? Angel. Marimar o Maria Mercedes? Marima! Mulawin o Lobo? Lobo. Lobo. Contact lens o foundation? Foundation. Lipstick o lip tint? Lip tint. Kadiliman o kasamaan? Kadiliman. Kadiliman. Love or fame? Love. Dadalhin or shine? Shine. Ayoko sila. May PTSD tayo dyan. Wow. Season 1 o season 2? Season 1, soon na Yeah! In fairness, wala pang magmamali sa sagot, ha? At oras na para sa ating alugbati. Kung saan babatiin natin ang mga gusto mong pa-shoutout galing sa comments sa aking YouTube channel. Ang gagawin ko lang, aalugin ko lang to. Babatiin ng konti. At bubunot ka ng gusto mong batiin. Kaya naman, oras na para sa alugbati. Go, John! Parang wala namang nakalagay. Nakalagay ba dito? Ito. Ano talagang nangyari sa elimination? Ha? Sino to? Anonymous. Bakit? _ Jiggly Calye. Uy, anonymous ha? Charis. Okay. From Elaine Sioson 573. Ano to, Gcash mo? Charis. Ano ba yung number? Gusto ko din maalugbate. Ayan! Shout out sa'yo, Elaine Sioson 5735. Ayan, yun ba talaga pangalan mo? Pahirapan na. Hi, Ate Elaine! Hello po. Hello, hindi po. Ay, isa talaga si Ate Elaine. Ay, tatanggalin na ito. Wait. Yes. Okay. Dalawa ba to? Dalawa yan. Dalawa. Ay, Sige, dyan mo na muna. Go, batiin mo muna siya. And the next alubatiers, I see dosage of a nameplate. The mug is mugged. Wow. Is she? Mug, yung galing ng coffee mug. Ay ba yun? Ano naman yung shoutout mo kay, ano pa sorry? Dosage of nameplate. Ayan. Dosage of nameplate. Huwag tayong masyadong mag-dosage. No! Huwag masyadong mahirap yung name. Oo. Huwag masyadong banggitin yung mahirap banggitin yung name. At saka paano ano pa Pwede namang dong na lang. Nameplate. Tsaka puro N, Maggie. Oo. G. Tsaka ugaliing alamin ang spelling. Ugaliing alamin ng right spelling. Yes! Ay, may charot. Ayan, sana okay ka dyan. Ingat ka dyan lagi. And thank you for always supporting us. And of course, the is fashion! Meron pa isa. Siyempre, walang ganon. Ayan. A most behaved, a most behaved calm. Parang bet mag-runway si Madam Precious pag walang guest. Ganda ng mga looks, lalo na nung episode 1. Thank you, John Garcia, for my look sa episode 1. And Ari Marialas for my look today. Hey. Ikaw, mami, gusto ko pasalamatan sa iyong mga runway. At, ano muna siya? Siya muna. Anong message mo sa kanya? Behave ka lang dyan. Since behave, calm. Ayan. So, kung si Kiana doing the most, ikaw doing the most, behave, calmness in the sea of the sun. Ay, sorry. Wala akong Sorry. gets. Pero yan, maraming salamat dyan sa pag-aalugbati sa ating mga alugbatiers. Thank you, mga sa yung alugbatiers. rest of the papers kasi lahat sila gustong magpa-shoutout sa'yo. Pwede mo siyang itago, pwede mo siyang batiin sila sa yung IG. Yes. I'll do that. And again, maraming salamat po, John, sa ating alugbati. At bago magwakas ang alugbati, meron namang gustong mag-alugbati sa'yo, John. Meron naman kayo, naipon na mga 7,899 videos na gustong bumati sa papanoorin mo siyang lahat ngayon, wala tayong choice. Kahit abuti tayo ng Thursday at ng next elimination. Charing! So our first video message, ayoko sabihin kung galing kanina, pero panoorin mo na lang ito. Hi John, this is Jeff Ro. Please.
Lubian, hirap ako kaming, pinakayak mo kami. And, we miss you here, the Mabuhay Bitches crew. The Mabuhay Bitches, we miss you. Nung nasa nandito ka, nag-usap tayo, nireveal mo sa akin, na bakla ka pala, Charini. No, we're really, really proud of you. You're doing really good in Drag Race, and you make us really proud. I know that you're representing us, so I hope that you come out victorious in that battle. Because if you will, then you have represented as well. So we're really excited about that, and I hope that, but we miss you and we can't wait to have you back. And please take hold the crown. Inawi nga tayo, kapansin ka. Hi, Jan. Message ko lang is that sobrang thank you for the genuine friendship and sisterhood, and especially when I was in San Francisco. Sobrang salamat sa support, and I want you to know that no matter what happened, I will always support you and I will always be a sister to you to support tayo kita for the rest of our lives. And syempre, I wish you all the best in life. And huwag mo kalimutan na hindi ka nag-iisa sa laban na to. Yan, mahal na mahal ka namin at tandaan mo maraming nagmamahal sa'yo. From Mabuhay Bitches, love you. Parid ka doon, Charis. Hi, John! We're so proud of you being in Drag Race Philippines. So happy to see you slay! So much fun to watch you. Yes, we're so proud of you, and we hope to see you soon. Looking forward to the future. Yes, Some more right. pasabog pa sis. Correct, Queen of OMG. So, we're happy at saka dito lang kami right behind you sa kung anong mga journey mo, mga pasabog, and looking forward to grow with you and more, and to retire. See you soon, we love you. We love you so much. Wow. Hey John, it's Mama Era. As you can see, papunta na ng nurse team. I just want to let you know that I'm very proud of you, of all the things that you've accomplished, of all the things that you have done, not just for yourself, but also for people who believes in you, and for us here in Mabuhay Bitches family. I want you to know that I'm happy that you're back to your grind again in drag, because you've always told me when I met you that you miss the stage and you miss performing. I want you to know that every time I see you perform, whether in your life or in person or through your videos, you always make me so happy. It gives us so much joy, and it's just different. Seeing you now in a international platform makes me real proud to be your mom. And also, I see a lot of great potentials coming your way, a lot of opportunities. You're gonna be unstoppable. Oh, I love miss you, Ma. you, the whole Mabuhay Bitches sister, I miss you so much. Hindi ka na galit. Love you, Ma. Hi sis, I'm so proud of you and your journey in Drag Race Philippines. It's been really such a joy to watch you showcase your talent and share your story with the world. Just know you're such an inspiration to so many people, and I love you, your community here in the Bay Area loves you and support you. Hugs and kisses. Hi, John Fideliaga, aka Jasmine Pringles. Congratulations on making it to Drag Race Philippines Season 3. Even though you rested so long in doing drag, I know you still got it. So, bigyan ng 1.5 yan. I'm so proud of you, and please stay happy. I love you. Hi, Daddy. Charot. Hi, Sister John. Just want to congratulate you and everything that you've achieved so far. And just want to remind you we love you, we miss you. Hope to see you soon. Love all your sisters. Love you, Ari. Hello, Mila. I just want to say
how proud I am of you and how much I admire your courage and bravery for speaking on SA. Thank you for using your platform to shed light on that topic. Just know that I'm always here for you. The Buhay Bitches are always here for you. And I fucking miss you so much, man. I miss you so much, but I know you're killing it out there. I know you're gonna kill it on the show, so congratulations. We're always here for you here at SM area. Thank you for representing. But yeah, I miss you so much, just Mom. Good luck. Don't talk because I know you're another fucking bitch. Hi John, it's me, Didi Marie, and I just want to say I love you so much. I miss you so much. You have no idea how much you inspire me. I'm not the best at giving messages. No, but for real, you inspire me so much. You have helped me fight every single day just to survive. So keep doing what you do and keep believing in yourself. Keep bringing joy to every single Filipino and every single fan that you have because you are John Fedeliaga. Ikaw na yan, no? Uwi ka na dito. I love you. Love you. And I think we're going to make a video for John Fedeliaga. Can we say, we love you, John Fedeliaga? 3, 2, 1. We love you, John Fedeliaga. You guys are so handsome. Yes! Yes! Grabe, ang dami nagmamahal sa'yo, Mara. Thank you. Pasabog. And thank you for sharing that very important part of your journey, your friends. Napapansin kayo dito. Ano naman ang masasabi mo sa mga friends mo na nagbumati sa'yo? Ayan, super thank you. Actually, they always help me. Lately, I was diagnosed for depression kasi tsaka anxiety. And then, mabuhay bitches are really there. So, it's fortunate. Masaya dito kami. So, I really appreciate that. Hindi sila bumibitaw. Tapos, ginagawa nila ako busy. Baka napunta ka dito, mag-ano tayo, may book ka dito, may ganyan. So, I really, really love them. And, ito yung pinaka-lowest point ko before I go here, before this viewing parties. So, nandiyan sila to push me. And I really love you guys. Putang ina mo, Jaja. Kailan ka babalik? Nang ina mo, Jaja is really my mentor. Aside from Mama Shu, Jaja really helped me to own the stage, to be who I am right now. And she always helped me sa, bakla kailangan ganito yung blend, bakla ganito yung blend, bakla ayusin mo yung lip sync mo, ganyan. So, isa si Jaja is the biggest part of my drag journey. I really love her. I so want to see her on stage. And she's so good. Shout out to Mama Jaja. Yes, kung siya ay naging mentor ko din siya. Isa rin siya sa mga nauna sa O-Bar. And medyo nagpapahinga lang siya sa mundo natin na sobrang gulo. But I'm sure, very soon, makikita natin ulit ang pag-shine ni Mama Jaja sa stage. Yeah. And we can't wait to share the stage with her. Tayo, kailangan natin mag-perform together. Magkakaroon ng reunion ng O-Bar Divas. Oh my God, let's make it happen. Ay, kung yung mangyari naman sa rampa. Oh, sa rampa, of course. Kaya rampa, baka naman. Sa mga gusto pong magpa-shoutout dito sa Alogbati, mag-comment lang kayo sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share mga kapakners. Okay? Siyempre, huwag niyo kakalimutan na gamitin ng hashtags Alogbati and Inspection. And hashtag Drag Race PH para madali namin makita ang inyong mga pack na mga comments. Kaya naman, John Fedeliaga, maraming salamat sa pagsama sa amin today sa Inspection. Palakpakan po natin si John Fedeliaga. Thank you, ma! Lalo ka naming nakilala at lalo ka naming minahal, John. Ayan, always remember that you are a part of the best season of Drag Race Philippines yet. And for that, congratulations. Hey, thank you. You are the winner of this
Napakahusay mo at isa ka na ang ganap na True Girl. Congratulations, True Girl, sa tayo, mama. Yes! Kaya naman, once again, our queen of OMG, John Padeliaga. Thank you, pa! Mama, meron ka bang final message sa iyong mga supporters? Ayan, sa lahat ng mga Bex ko, ayan, maraming salamat. Sa lahat ng pagsusuporta from vlogging and then now dito sa Drag Race. Dinala ko pa kayo dito ha. But I'm so thankful that you guys are still there, and I just want to leave a message sa ating community to always be kind to one another because the world is not so nice to us. At least be kind to one another, and yeah. Tayo dapat na nagkakampihan. Yes. Diba? And mabait ang universe sa mabait na tao. Kaya always choose to be kind, mga kapartners. Hey! At syempre kakalimutan ng life is precious. Ay, sige ko pa yun, Once again, this is your Inspacker with your precious heart, Precious Panicle, and see you again next week sa ating